Itapon mo na yan, Vincent. Basura na ang tingin ko sa asawa mo. Ang boses ni Doña Victoria ay malamig pa sa simoy ng gabi. Bawat salita ay tila patalim na direktang bumaon sa dibdib ni Mara. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng beranda, nakatayo ang dalaga habang yakap-yakap ang isang supot ng pagkaing maingat niyang niluto. Pagod ang kanyang katawan mula sa sunod-sunod na operasyon sa ospital. Ang kanyang mga mata ay nangingitim sa puyat. Ngunit ang lahat ng iyon ay naglaho dahil sa pananabik na masorpresa ang asawa para sa kanilang ikatlong anibersaryo. Ang paboritong kare-kare ni Vincent na niluto niya ng may pagmamahal sa gitna ng kanyang maikling break ay unti-unti nang lumalamig sa kanyang mga kamay. "Ma, huwag niyo namang sabihin yan tungkol kay Mara," sagot ni Vincent. Ngunit walang galit sa kanyang boses. May halong pagod at isang uri ng pagsang-ayon na mas masakit pa kaysa sa tuwirang pag-amin. She's a good doctor, pero bilang asawa, parati siyang wala. "I'm lonely, Ma." At si Eliza, siya ang laging nandyan. "Kaya nga anak, hindi kasalanan ang maghanap ng init kung ang sarili mong tahanan ay tila morgue sa lamig." Pagpapatuloy ng kanyang biyenan, narinig ni Mara ang mahinang tunog ng pag-untog ng baso ng wine sa lamesa. Hayaan mo na si Mara sa kanyang mga pasyente. Si Eliza ang nararapat sa isang asawang tulad mo. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Sanay naman si Mara sa sakripisyo, hindi ba? Ang supot ng pagkain ay dahan-dahang nulas sa mga daliri ni Mara. Bumagsak ito sa semento. Ang sarsa ay kumalat na parang dugo sa madilim na sahig. Subalit hindi niya ito napansin. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg. Ang simbolo ng kanyang pangarap na ngayon ay tila isang tanikala na sumasakal sa kanya. Sa bawat tibok ng kanyang puso, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang namamatay. Ang lalaking pinangakuan niya ng habang buhay at ang babaeng tinawag niyang ina ay kasalukuyang gumagawa ng isang desisyong maaaring magdala ng matinding kapahamakan sa sarili. Sa gitna ng kanilang marangyang sala, dahan-dahang humakbang si Mara papasok. Ang tunog ng kanyang mga sapatos sa marble na sahig ay tila isang babala. Nang magtama ang kanilang mga mata, nakita niya ang panandaliang gulat sa mukha ni Vincent, ngunit agad itong napalitan ng isang mapanuyang pagtigas ng nganyo. Walang takot, walang pagsisisi. Si Doña Victoria naman ay dahan-dahang sumipsip sa kanyang wine. Tinitingnan si Mara mula ulo hanggang paa na tila isang dumi na pumasok sa kanyang malinis na pamamahay. "You're home early," ang tanging nasabi ni Vincent. Walang bakas ng paghingi ng tawad. "Anniversary natin, Vincent." Halos pabulong na sagot ni Mara. Ang kanyang lalamunan ay tuyong-tuyo. Bawat salita ay parang may kasamang bubog. "I worked double shifts for a week para lang magkaroon tayo ng oras ngayong gabi. Pero mukhang nakahanap ka na ng ibang paglilibangan." Tumayo si Vincent at lumapit sa kanya, ngunit hindi para yakapin siya. Huminto ito sa harap niya, sapat na malapit para maamoy ni Mara ang pabango na hindi pamilyar sa kanya. Isang matamis at mapangahas na amoy na alam niyang hindi sa kanya. "Let's be mature about this, Mara," wika ni Vincent sa tono na tila siya pa ang biktima. "Lalaki ako. I have needs. Hindi sapat ang I love you sa text habang nasa ospital ka. If you can't be a wife, don't blame me if I find a woman who can." Tiningnan ni Mara ang kanyang biyenan. Umaasang makakakita ng kahit ikatiting na awa. Ngunit ang tanging nakita niya ay ang nanangiti ng tagumpay ni Doña Victoria. "Huwag kang mag-eskandalo rito, Mara. Isipin mo ang reputasyon ng pamilya natin. Kung talagang mahal mo si Vincent, matatanggap mo na may mga bagay na hindi mo na ibibigay at may ibang nakakagawa niyon para sa kanya." Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay naging masakit na alingaw-ngaw sa pandinig ni Mara. Napatingin siya sa itaas, sa silid, kung saan mahimbing na natutulog ang kanilang anak na si Miggy. Para sa anak, tiniis niya ang lahat. Para sa pamilya, ibinigay niya ang bawat patak ng kanyang pawis at luha.
Ngunit sapat ba ang pag-ibig kung ang mga taong pinag-aalayan mo nito ay sila mismong humuhukay sa iyong libingan? Nanatiling nakatayo si Mara sa gitna ng sala, mag-isa at wasak. Ang kanyang mundo na binuo ng may katapatan ay gumuho sa isang iglap. At ang natitirang piraso nito ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang kaluluwa. Bakit ang pag-ibig na nagbibigay buhay sa iba ay siya ring unti-unting pumapatay sa akin? Hindi kumibo si Vincent. Sa halip ay kinuha nito ang kanyang jacket at hinarap muli ang asawa. Aalis muna ako. Dito ka na lang muna para hindi ka na lalong mapahiya sa sarili mo. We will talk when you are less dramatic. Naglakad palabas si Vincent. Iniwan si Mara na nakatitig sa kawalan. Ngunit ang mas masakit na suntok ay hindi pa tapos. Dahan-dahang lumapit si Doña Victoria sa kanya. Hinawakan ng kanyang baba at tiningnan siya ng diretso sa mga mata. By the way, Mara, bulong ng matanda na may kasamang mapait ng ngiti. Huwag mong isiping sa'yo mapupunta si Miggy kung balak mong lumaban. Sa mundong ito, ang pera at kapangyarihan ang nasusunod at ikaw. Isa ka lang doktor na walang oras para sa sarili mong pamilya. Sino kaya ang mas paniniwalaan ng korte? Binitawan ni Victoria ang kanyang baba at tinalikuran siya, habang ang tunog ng tsinelas nito ay tila isang bilang na paalis. Naiwang nakatayo si Mara, nanginginig ang buong katawan. Hindi lang ang kanyang asawa ang nawala sa kanya ngayong gabi. Isang mas malaking panganib ang naghihintay, isang planong matagal nang inihanda para tuluyan siyang burahin sa buhay ng mga taong mahal niya. Magagawa pa kaya niyang iligtas ang kanyang anak kung ang buong mundo ay nakatalikod na sa kanya? Sayang naman ang pagkaing ito, Mara. Parang ang pagsasama niyo ni Vincent, malamig at wala ng lasa. Ang boses ni Doña Victoria ay bumasag sa nakabibinging katahimikan ng silid kainan. Nakaupo si Mara sa dulo ng mahabang lamesa, nakatitig sa kanyang plato na halos hindi pa nababawasan. Ang bawat subo ng pagkain ay tila nagiging lason sa kanyang lalamunan. Sa tapat niya, abala si Vincent sa kanyang cellphone. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa bawat mensaheng natatanggap niya. Isang ekspresyong matagal nang hindi nakikita ni Mara sa tuwing siya ang kaharap nito. Ma, please, kumakain tayo. Mahinang pakiusap ni Mara. Sinubukan niyang panatilihin ang kontrol sa kanyang boses, ngunit ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi niya maitago. I'm just stating the truth, Hija. Pagpapatuloy ng matanda habang dahan-dahang hinihiwa ang kanyang steak. Ang tunog ng kutsilyo na dumidikit sa porselana ay tila isang babala sa pandinig ni Mara. Tingnan mo ang sarili mo. Masyado kang nakatuon sa pagliligtas sa mga anak ng ibang tao sa ospital. Nakakalimutan mo nang ang sarili mong pamilya ay nagugutom sa atensyon. Isang linggo kang halos hindi umuwi. Don't act surprised if my son looks for warmth elsewhere. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Vincent nang hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Exactly, Ma. Mahirap makipag-usap sa isang pader, lalo na kung ang pader na yon ay amoy gamot at pagod. Ang mga salita ay tila mga sampal na sunod-sunod na dumapo sa pisngi ni Mara. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang itanong kung bakit siya ang sinisisi sa kasalanang hindi naman siya ang gumawa. Siya ang nagpuyat para sa kanilang kinabukasan. Siya ang nagtiis sa pagod upang mabigyan ng marangyang buhay ang kanilang anak. Ngunit sa bahay na ito, ang kanyang sakripisyo ay itinuturing na kapabayaan. Iyon ang nagbigay kay Mara ng lakas para huwag bumigay sa harap ng kanyang mga kaaway. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kubyertos at hinarap ang kanyang biyenan. Ang pagiging doktor ay hindi lang trabaho, Ma. Serbisyo ito. At kailanman ay hindi ko pinabayaan si Miggy, matatag niyang wika. Pagkatapos ay lumingon siya kay Vincent. At ikaw, Vincent, ang atensyong sinasabi mo, kailangan ba talagang sa ibang kama mo yon hanapin? Tumigil si Vincent sa kanyang ginagawa. Ibinaba niya ang kanyang phone sa lamesa nang may sapat na diin upang marinig ang pagtama nito sa kahoy.
Ang kanyang muka ay biglang nagdilim. You want to talk about beds, Mara? Gaano kadalas ka bang natutulog sa tabi ko? Parati kang on call. Parati kang may emergency. Si Eliza, siya ang laging gising kapag kailangan ko ng makakausap. She doesn't talk about medical reports or hospital politics. She talks about me. Muling umilaw ang screen ng cellphone ni Vincent. Isang notification ang lumabas. Isang preview ng mensahe na hindi sinasadyang nabasa ni Mara. I missed your touch already, hon. Can't wait for later. Ang pangalan ng sender ay hindi Eliza, kundi isang simpleng emoji ng puso. Isang panibagong layer ng kasinungalingan. Hon! Pabulong na tanong ni Mara. Ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Sa harap pa talaga ng anak natin, Vincent. Sa harapan ng hapagkainang ito, tumayo si Doña Victoria. Tila tapos na sa kanyang palabas para sa gabing iyon. Huwag kang masyadong emosyonal, Mara. It's bad for the digestion. Ang mahalaga, ikaw ang legal na asawa. You have the name, you have this house. Ano pa ba ang inirereklamo mo? Matuto kang magbahagi. Iyan ang turo sa atin sa simbahan, hindi ba? Tinalikuran sila ng matanda. Iniwan ng isang lason na dahan-dahang kumakalat sa hangin. Sumunod din si Vincent. Kinuha ang kanyang susi ng kotse nang hindi man lang tinitingnan ng kanyang mag-ina. Diyan ka na. May mahalaga pa akong pupuntahan. Malamig na pahayag ni Vincent. Naiwang mag-isa si Mara sa gitna ng marangyang silid, kasama ang kanyang anak, at ang mga labi ng isang hapon ng puno ng pait. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay tila isang malaking anino na lumalamon sa kanyang pagkatao. Dahan-dahan niyang binuhat si Miggy at niyakap ng mahigpit. Ibinaon ang kanyang mukha sa maliit na balikat ng bata upang pigilan ang pagbugso ng kanyang mga luha. Ngunit sa kabila ng sakit, isang tanong ang nagpaulit-ulit sa kanyang isipan. Sino ang taong nasa likod ng mensaheng iyon? At bakit tila kilala ni Victoria ang bawat galaw ni Vincent sa labas ng kanilang tahanan? Nang pabalik na siya sa kanilang silid, napansin ni Mara na bukas ng bahagya ang pinto ng opisina ni Victoria. Narinig niya ang mahinang bulong ng kanyang biyenan sa telepono. Isang pag-uusap na hindi para sa kanyang pandinig. Huwag kang mag-alala, Eliza. Unti-unti na siyang bumibigay. Siguraduhin mo lang na makuha mo ang lahat ng loob ni Vincent. Ang custody ni Miggy ang susunod nating target. At kailangang magmukhang inutil na ina, si Mara, sa harap ng lahat. Napapatakip ng bibig si Mara. Ang kanyang tuhod ay tila nawalan ng lakas. Hindi lang pala pagtataksil ang kinakaharap niya. Ito ay isang planadong pagsira sa kanyang buhay at pag-agaw sa tanging kayamanan na mayroon siya, ang kanyang anak. Mapoprotektahan pa ba niya ang kanyang anak kung ang mismong mga taong dapat ay pamilya niya ang naghahanda ng patibong sa bawat hakbang niya? Wala na ang pera, Mara. Simot na ang account ni Miggy. Ang boses ng bank teller ay tila nanggagaling sa kabilang panig ng isang mahabang lagusan, malabo, malayo, at puno ng panganib. Nakaupo si Mara sa loob ng opisina ng bank manager. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa strap ng kanyang bag hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buhay. Ang hangin sa loob ng kwarto ay tila nawalan ng oxygen. Ang statement of account na nasa harap niya ay punong-puno ng mga pulang marka, mga numero ng pag-asa na unti-unting kinuha at tinunaw. Paano pong nangyari iyon? Trust fund yan para sa edukasyon ng anak ko. Kailangan ng 2 pirma para sa anumang malaking withdrawal. Pabulong na wika ni Mara, ang kanyang boses ay nanginginig sa gitna ng namumuong bagyo sa kanyang dibdib. Ma'am, may special power of attorney na ipinakita si Mr. Vincent. At ayon sa records, kayo rin ang pumirma sa mga dokumentong nagbibigay sa kanya ng autoridad na ilipat ang pondo sa isang private account. Paliwanag ng manager na may halong simpatiya sa mga mata. Isang mapait na alaala ang sumagi sa isipan ni Mara. Noong nakaraang buwan, sa gitna ng kanyang pagmamadali patungo sa isang emergency surgery, binigyan siya ni Vincent ng mga papeles.
Para sa insurance ni Miggy Hon, pipirmahan mo na lang. Sabi nito noon ng may malambing na ngiti. Pinirmahan niya ang mga iyon ng walang pag-aalinlangan dahil ang tiwala niya sa asawa ay kasing tibay ng pundasyon ng kanilang tahanan. O yun ang akala niya. Dahan-dahang binasa ni Mara ang mga huling transaksyon. Luxury boutiques sa Makati, isang sikat na jewelry store, at ang pinakamasakit sa lahat, isang malaking halaga na ibinayad para sa isang reservation sa isang high-end condominium sa Taguig. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Mara. Tila itinulak siya ng isang hindi nakikitang puwersa patungo sa jewelry store na nakasaad sa statement. Ang bawat hakbang niya sa loob ng Marangyang Mall ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Nang makarating siya sa harap ng tindahan, huminto ang kanyang mundo. Sa loob ng malinaw na salamin, nakita niya ang isang babaeng nakatalikod. Ang kanyang buhok ay maayos na nakastyle at suot niya ang isang mamahaling silk dress. Sa tabi niya ay isang sales lady na halos lumuhod na sa pag-aasikaso. Bagay na bagay sa inyo ang kwintas na ito, Ma'am Eliza. Limited edition ito at ayon sa asawa ninyo, ito raw ang pinakaangkop sa inyong kagandahan. Wika ng sales lady habang isinusuot ang isang diamanteng kwintas sa leeg ng babae. Iyon ang kwintas na itinuro ni Mara kay Vincent nung nakaraang taon. Ang ganda, no? Parang bituin, sabi niya noon habang nangangarap. Ang sagot ni Vincent ay isang halik sa kanyang noo at pangakong ibibigay iyon sa kanilang 10 anibersaryo. Ngunit narito ngayon ang kwintas, kumikinang sa leeg ng ibang tao. Binili gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ng kanyang anak. Dahan-dahang hinawakan ni Mara ang kanyang sariling wedding ring. Ang gintong singsing na dati ay simbolo ng pag-ibig at proteksyon ay tila naging isang malamig at mabigat na tanikala. Nararamdaman niya ang bawat ukit nito na tila humihiwa sa kanyang balat. Ito na pala ang halaga ng kanyang mga sakripisyo. Isang palamuti para sa isang babaeng hindi niya kilala, ngunit tila matagal na niyang kaagaw sa lahat. Sino ba talaga si Eliza? Bakit tila ang pangalan niya ay isang sumpa na sumusulpot sa bawat sulok ng buhay ni Mara? At bakit tila ang kanyang biyenan ay handang sunugin ang kinabukasan ng sariling apo para lamang sa kaligayahan ng babaeng ito? Nang makaalis ang babae sa tindahan, pumasok si Mara at lumapit sa counter. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng pader, ngunit ang kanyang mga mata ay nagnininga sa determinasyon. Miss, maari ko bang makita ang resibo ng huling binili ng babaeng iyon? Ako ang asawa ng nagbayad, si Vincent. Wika ni Mara sa tono na hindi tumatanggap ng hayi. Nag-aalangan ng sales lady, ngunit dahil sa awtoridad na dala ng pangalan at ang hitsura ni Mara, ibinigay nito ang duplicate ng resibo. Doon ay nakita ni Mara ang isang detalye na mas lalong nagpadilim sa kanyang paningin. Ang address na nakasulat para sa delivery ay hindi ang kanilang bahay, kundi ang mismong condominium unit na nakita niya sa bank statement. At ang unit ay hindi nakapangalan kay Vincent at lalong hindi kay Mara. Nakapangalan ito sa isang Eliza Galvez at sa ilalim ng relationship to owner, nakasulat ang isang salitang nagpatigil sa tibok ng puso ni Mara, future wife. Ang mundo ni Mara ay tuluyang gumuho, ngunit sa gitna ng mga guho, isang matalim na galit ang nagsimulang mabuo. Hindi lang siya basta biktima ng pagtataksil, siya ay biktima ng isang sistematikong pagnanakaw sa kanyang dangal at sa karapatan ng kanyang anak. Habang hawak ang resibo na tila isang sandata, isang katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang saan ang kayang gawin ni Vincent para tuluyan siyang palitan? At hanggang kailan niya kayang manahimik habang ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay unti-unting napupunta sa kamay ng isang ahas? Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng kanyang cellphone. Isang tawag mula sa ospital, isang emergency case. Sa gitna ng kanyang sariling kamatayan, kailangan pa rin niyang magligtas ng ibang buhay. Ngunit sa pagkakataong ito, alam ni Mara
na ang unang buhay na dapat niyang iligtas ay ang sa kanya at ang kay Miggy. Ang puting Amerikana ko ang nagsisilbing baluti ko sa araw-araw. Pero sa harap ng babaeng ito, pakiramdam ko ay hubad ako at hantad sa bawat saksak ng kanyang mga salita. Ang amoy ng disinfectant at ang mahinang tunog ng mga kagamitang medical sa loob ng pediatric ward ay karaniwang nagbibigay kay Mara ng kapanatagan. Ngunit ngayong hapon, ang bawat hininga niya ay tila may kasamang lason. Sa loob ng Suite 302, ang pinakamahal na kwarto sa ospital, isang pamilyar na bulto ng babae ang nakaupo sa tabi ng kama ng isang pasyente. "Doc, salamat at dumating ka. Kanina pa kasi mataas ang lagnat ng anak ko at ang daddy niya ay masyadong abala sa trabaho para samahan kami rito." Wika ni Eliza habang dahan-dahang hinahaplos ang noo ng batang lalaki. Tumingin si Eliza kay Mara. Walang bahid ng pagkagulat o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, may isang uri ng mapanuyang kislap doon na tila nagsasabing, "Narito ako sa teritoryo mo at wala kang magagawa." Naramdaman ni Mara ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Ang stethoscope na nakasabit sa kanyang leeg ay tila naging isang mabigat na tanikala. Sa harap niya ay ang babaeng sumisira sa kanyang pamilya. Ang babaeng nagsusuot ng alahas na dapat ay sa kanya. At ngayon ay narito ito, ginagamit ang kanyang propesyon para lalo siyang saktan. "I'm Dr. Mara. I will be the attending physician." Pilit na pinatatag ni Mara ang kanyang boses. Iniiwas niya ang tingin kay Eliza at itinuon ang pansin sa bata. Isang batang lalaki, marahil ay 2 taong gulang pa lamang. Habang sinusuri ni Mara ang bata, isang kakaibang pakiramdam ang gumapang sa kanyang batok. Ang hugis ng mga mata ng bata, ang kurba ng labi nito sa tuwing umiingit sa sakit, tila nakatingin siya sa isang maliit na bersyon ni Vincent. Ang bawat paghipo niya sa balat ng bata ay nagdudulot ng kuryente ng sakit sa kanyang puso. Kailangan niyang sumailalim sa ilang test para malaman natin ang sanhi ng impeksyon. Paliwanag ni Mara habang isinusulat ang mga orders sa chart. Hindi niya magawang tingnan si Eliza ng diretsyo. "Gawin niyo ang lahat, Doc. Huwag kayong mag-alala sa babayaran. Ang boyfriend ko ang bahala. Galante yon, lalo na pagdating sa amin." Dugtong ni Eliza na may kasamang makahulugang ngiti. Sabi niya sa akin, "Eliza, hinding-hindi ko kayo pababayaan. At alam kong totoo yon, dahil mas binibigyan niya kami ng oras kaysa sa kahit kanino." Ang bawat salita ni Eliza ay tila mga karayom na isa-isang itinutusok sa puso ni Mara. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itaboy ang babaeng ito palabas ng ospital, ngunit ang kanyang sinumpaang tungkulin ang pumipigil sa kanya. Nabalik ang kanyang diwa nang bumukas ang pinto ng kwarto. Inasahan niyang si Vincent ang papasok, ngunit ang nakita niya ay mas masakit pa sa anumang imahinasyon. Si Doña Victoria ay pumasok na may dalang mga basket ng prutas at mamahaling pagkain. Ang kanyang biyenan ay hindi man lang tumingin kay Mara nang dumaan ito sa kanyang tabi. "Heto ang paborito mong kakanin, Eliza. Kumain ka muna. Kailangan mong maging malakas para sa bata." Malambing na wika ni Victoria habang hinahalikan sa pisngi si Eliza. "Don't worry, papunta na rito si Vincent. Nag-overtime lang para ayusin ang mga papers para sa bago ninyong lilipatan." Nanigas si Mara sa kanyang kinatatayuan. Ang sarili niyang biyenan, ang babaeng itinuring niyang pangalawang ina, ay narito at nag-aalaga sa kabit ng kanyang asawa sa loob mismo ng ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang pagbaliwala sa kanya ni Victoria ay mas matalas pa kaysa sa anumang operasyong ginawa niya. Dahan-dahang lumapit si Mara sa bata upang ayusin ang swero nito. Sa gitna ng kaguluhan ng kanyang damdamin, napansin niya ang isang maliit na laruang sasakyan na hawak-hawak ng bata habang natutulog. Iyon ay ang eksaktong modelo ng laruan na binili niya para kay Miggy noong nakaraang kaarawan nito. Ang bata ay walang kasalanan.
Ang inosenteng mukha nito sa gitna ng lagnat ay nagpaalala kay Mara kung bakit siya naging doktor. Sa sandaling iyon, ang galit niya kay Eliza ay natabunan ng isang munting habag para sa bata. Marahan niyang inayos ang kumot nito, isang kilos ng purong pagmamalasakit na lumalagpas sa anumang puot. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na binasag ni Eliza. Tumayo ang babae at lumapit kay Mara, sapat na malapit para maamoy ang pabangong nanggaling sa perang ninakaw sa kinabukasan ni Miggy. "Doc, ang galing niyo naman pala talaga. Ang gaan ng kamay niyo sa mga bata." Bulong ni Eliza sa tono na tanging silang dalawa lang ang makakarinig. "Sayang, Doc. Sa galing niyo rito sa ospital, hindi kayo magaling mag-alaga ng sarili niyong asawa. Siguro nga mas kailangan niya ng babaeng marunong magparamdam na siya ang priority, hindi ang mga chart na yan." Tumingala si Mara. Ang kanyang mga mata ay nangingilid ang luha, ngunit puno ng dignidad. Hindi siya sumagot. Tinalikuran niya si Eliza at ang kanyang biyenan at naglakad palabas ng kwarto. Ang bawat hakbang niya sa hallway ng ospital ay tila paglalakad sa isang walang katapusang disyerto. Nang makarating siya sa kanyang opisina, isinara niya ang pinto at doon lamang hinayaang pumatak ang kanyang mga luha. Ngunit ang kanyang pag-iyak ay panandalian lamang. Isang katok sa pinto ang nagpabalik sa kanya sa realidad. "Doc Mara, may nagpadala po ng bulaklak para sa inyo. Pero wala pong pangalan, may kasama lang pong note," sabi ng nurse. Binuksan ni Mara ang note. Ang sulat kamay ay pamilyar, ngunit ang mensahe ay isang babala. "This is just the beginning of your exit, Mara. Better leave with dignity before we take everything, including your license." Sino ang nagpadala nito? Si Victoria ba o si Vincent? At hanggang saan ang kayang gawin ng mga taong ito para tuluyan siyang ilibing ng buhay? Isang pasalang yan, Mara. Huwag kang umarte na parang namatayan. Ang boses ni Doña Victoria ay parang kiss-kiss ng tuyong dahon sa semento. Walang pakiramdam at nakakairita. Pagod na pagod si Mara. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puyat mula sa sunod-sunod na operasyon sa ospital. Ngunit ang pagod na yon ay biglang napalitan ng isang matalas na kuryente ng takot nang makita ang kanyang anak. Nakaupo si Miggy sa sulok ng malawak na sala, yakap ang kanyang paboritong laruang truck na ngayon ay tanggal na ang isang gulong. Ang bata ay tahimik, masyadong tahimik para sa isang 3 taong gulang. Nang lapitan siya ni Mara at dahan-dahang itaas ang manggas ng kanyang sando, doon niya nakita ang isang malaki at nangingitim na paasa sa braso ng bata. "Paano nangyari ito, Ma?" Ang tinig ni Mara ay pumiyok sa bigat ng damdamin. "Iniwan ko si Miggy sa inyo ng maayos kaninang umaga. Bakit may ganito siya?" Dahan-dahang ibinaba ni Victoria ang kanyang baso ng tsaa. Ang kanyang muka ay hindi man lang kinitaan ng pag-aalala. "Naglalaro ang bata, Mara. Normal lang na madapa o mabangga. Masyado kang praning dahil siguro sa trabaho mo." Kausap ko si Eliza sa telepono tungkol sa mahahalagang bagay at sa isang iglap, narinig ko na lang na nahulog siya sa hagdanan. Pero okay lang siya, di ba? Humihinga pa naman. Ang bawat salita ng matanda ay tila isang saksak sa dangal ni Mara bilang ina. Ang katotohanan na mas inuna pa ni Victoria ang pakikipag-usap sa kabit ng kanyang anak kaysa sa kaligtasan ng sariling apo ay nagpakulo sa dugo ni Mara. Ang kanyang katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa galit na matagal na niyang ikinukubli. "Kausap niyo si Eliza habang nahuhulog ang apo niyo?" Pabulong na tanong ni Mara. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. "Mas mahalaga pa ba ang babaeng iyon kaysa sa dugot laman niyo?" "Ma, bata ito. Walang kamuwang-muwang." Eksaktong bumukas ang pinto at pumasok si Vincent. Dala ang amoy ng alak at mamahaling pabango. Agad siyang lumapit sa kanyang ina. Tila automatikong naging panangga nito laban kay Mara. "Ano na namang kaguluhan ito, Mara?" Asik ni Vincent. "Rinig hanggang labas ang boses mo. Wala ka na ngang oras sa bahay, uuwi ka pa para mag-iskandalo?"
Vincent, tingnan mo ang anak mo. Itinuro ni Mara ang pasa ni Miggy. Nasaktan si Miggy dahil pinabayaan siya ng nanay mo para lang makipag-usap sa kabit mo. May puso pa ba kayo? Tiningnan ni Vincent ang pasa. Sandaling kumislap ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Ngunit agad itong nabura ng hawakan ni Victoria ang kanyang kamay. Vincent, anak, sinisigawan ako ng asawa mo. Pagmamakaawa ni Victoria, ang kanyang boses ay biglang naging malambing at biktima. Sabi ko naman sa kanya, aksidente lang ang lahat. Pero pinalalaki niya. Gusto yata niyang palabasin na masama akong lola. Humarap si Vincent kay Mara. Ang kanyang muka ay puno ng pandidiri. My mother is old, Mara. Mistakes happen. At kung nandito ka sana at hindi inuuna ang mga pasyente mo, hindi mangyayari ito. Huwag mong isisi kay mama ang pagkukulang mo bilang ina. Ang mundo ni Mara ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang marinig ang mga salitang iyon mula sa asawang pinagkatiwalaan niya ay mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang kanyang sakripisyo, ang kanyang pagkayod para sa kinabukasan nila ay ginamit na sandata laban sa kanya. Dahan-dahang binuhat ni Mara si Miggy. Naramdaman niya ang maliit na katawan ng bata na sumisiksik sa kanyang leeg. Tila doon lang ito nakakahanap ng kaligtasan. Sa gitna ng dilim ng kanilang sala, habang nakatayo ang mag-ina sa harap ng 2 taong tila mga estatwa ng kalupitan, isang panata ang nabuo sa puso ni Mara. Pumasok siya sa kwarto ni Miggy at maingat na inihiga ang bata. Sa katahimikan ng gabi, ang tanging naririnig ay ang mahinang paghinga ni Miggy at ang tibok ng puso ni Mara na tila isang tambol ng digmaan. Hinaplos niya ang pasa ng anak at isang patak ng luha ang nalaglag sa balat ng bata. Isang lumang kahon sa ilalim ng kama ang hinila ni Mara. Doon nakatago ang mga dokumentong hindi alam ni Vincent, mga lihim na komunikasyon at mga resibo na unti-unti niyang tinitipon. Ang basag na laruan ni Miggy na nasa sahig ay nagsilbing paalala. Ang pamilyang ito ay wasak na at hindi na ito mabubuo pa ng anumang pagtitiis. Bumalik ang alaala ni Mara sa sinabi ng misteryosong tumatawag sa kanya. Isang abogado na may alam sa madilim na sikreto ni Vincent. Kailangan na niyang kumilos. Bago pa tuluyang mabasag ang buhay ng kanyang anak, kailangan na niyang maging ang bagyong tatapos sa katahimikan ng mansyong ito. Humarap si Mara sa salamin, pinunasan ang kanyang mga luha at tiningnan ang sariling refleksyon. Hindi na siya ang biktima. Kahit saktan niyo na ako ng paulit-ulit, huwag na huwag niyo lang idadamay ang anak ko. Pabulong niyang sabi sa hangin. Dahil simula ngayong gabi, tapos na ang panahon ng aking pananahimik, lalaban na ako. Ngunit sa kanyang paglabas ng kwarto para kumuha ng yelo, napansin niyang bukas ang laptop ni Vincent sa study table. Isang email ang nakabukas at ang subject line ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Petition for sole custody and psychological incapacity of Mara. Ang patibong ay hindi pa lamang inihahanda. Ito ay nakalatag na at handa na silang hilahin ang mitya para tuluyan siyang mawalan ng karapatan sa sariling anak. Hindi ka lang pala magnanakaw ng asawa, Eliza. Magnanakaw ka rin ng oras at buhay na hindi kailanman magiging sayo. Ang boses ni Mara ay matatag. Ngunit may bahid ng pait habang nakatayo siya sa gitna ng parking lot ng ospital. Sa harap niya, nakasandal si Eliza sa isang makintab na puting sasakyan. Ang sasakyang alam ni Mara na binili gamit ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Miggy. Ang sikat ng araw ay tumatama sa mukha ni Eliza na nagbibigay diin sa kanyang mapangahas ng ngiti at sa diamanteng kwintas na kumikinang sa kanyang leeg. Magnanakaw? Grabe ka naman sa akin, Doc. Sagot ni Eliza habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang sunglasses. Hindi ko ninakaw si Vincent. Matagal na siyang sa akin bago ka pa pumasok sa eksena. Ika nga, ikaw ang dumaan lang. Ako ang destinasyon. Dahan-dahang kinuha ni Eliza ang kanyang cellphone mula sa kanyang mamahaling bag. Sa isang pindot,
Ipinakita niya ang screen kay Mara. Isang Finsta o secret Instagram account ang bumungad. Puno ng mga larawan ni na Vincent at Eliza mula noong 5 taon na ang nakalilipas. May mga larawan sila sa tabing dagat, mga dinner dates, at mga kuha sa loob ng isang silid na puno ng bulaklak. Ang mga petsa sa bawat post ay tumatama sa mga panahong akala ni Mara ay nasa business trip ang kanyang asawa. 5 taon, Mara. 5 taon kaming nagtatago sa anino ng iyong pagiging perfect wife. Patuloy ni Eliza ang kanyang boses ay tila isang malambot na lason. Habang busy ka sa pag-opera, kami naman ay busy sa pagbuo ng sarili naming mundo. At alam mo ba kung sino ang pinakasuportado sa amin? Ang biyenan mong mahal na mahal ka. Naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang hangin sa parking lot ay tila naging siksik at mahirap lang hapin. Sa screen ng cellphone may isang post na kumuha ng kanyang buong atensyon. Isang larawan ng isang resibo mula sa isang sikat na maternity hospital. 2 taon na ang nakalilipas. Ang pangalan sa paid by column ay hindi Vincent, kundi si Victoria de la Vega. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Mara. Hindi lang basta alam ni Victoria ang relasyon. Siya ang nagpondo sa panganganak ni Eliza. Ang perang ipinagmamalaki ng matanda na nanggaling sa kanilang family foundation ay ginamit para suportahan ang bunga ng pagtataksil ng sarili niyang anak. Bakit? Pabulong na tanong ni Mara. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara na tinik. Bakit kailangang umabot sa ganito? Dahil kailangan ni Victoria ng isang apo na hindi galing sa isang babaeng laging wala sa bahay. Sagot ni Eliza nang walang kakurap-kurap. Kailangan niya ng isang manugang na marunong sumunod, hindi yung laging may sariling desisyon. At higit sa lahat, kailangan ni Vincent ng init na hindi kayang ibigay ng isang matalinong doktor na tulad mo. Isang matinding suklam ang bumangon sa dibdib ni Mara, hindi lang para kay Eliza, kundi para sa sarili niyang kahinaan. Tiningnan niya ang kanyang puting Amerikana, ang stethoscope na nakasilip sa kanyang bulsa. Sa loob ng maraming taon, ito ang kanyang dangal. Ngunit sa harap ng babaeng ito, ang lahat ng kanyang pinaghirapan ay tila naging basura. Dahan-dahang lumakad si Mara patungo sa kanyang sariling sasakyan. Ang bawat hakbang ay tila pagpasan ng isang bundok. Pagpasok niya sa loob, kinuha niya ang kanyang stethoscope mula sa kanyang leeg. Hinawakan niya ito na nang mahigpit, naramdaman ang lamig ng metal sa kanyang palad bago ito padaskol na itinapon sa upuan ng driver. Ang pagkilos na yon ay tila isang pagtalikod sa bersyon ng kanyang sarili na laging nagpaparaya at nagtitiis. Ngunit bago pa niya ma-start ang makina, isang mabilis na paghinto ng isa pang sasakyan ang bumulaga sa kanyang harapan. Bumaba si Vincent. Ang kanyang muka ay puno ng galit at pag-aalala. Ngunit ang pag-aalala ay hindi para kay Mara. Agad na tumakbo si Vincent patungo kay Eliza. Hinawakan ang balikat nito at tiningnan kung may anumang pinsala. Pagkatapos ay hinarap niya ang bintana ng sasakyan ni Mara. Ang kanyang mga mata ay nagnininga sa puot. Ano na naman itong ginagawa mo, Mara? Bakit mo inaabala si Eliza? Sigaw ni Vincent habang hinahampas ang salamin ng bintana ni Mara. Stop acting like a victim. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkagulo ang pamilyang ito dahil sa sobrang pagiging mapagmataas mo. Itinulak ni Vincent si Mara palayo sa kanyang isipan. Tila tinatapos na ang anumang koneksyon na meron sila. Inalalayan niya si Eliza papasok sa sasakyan habang si Mara ay naiwang nakatitig sa kanila mula sa loob ng kanyang kotse. Ang tunog ng pagharurot ng sasakyan ni Vincent ay tila isang huling hantungan sa kanyang pag-asa. Nanatiling nakaupo si Mara sa gitna ng init ng parking lot. Ngunit sa likod ng kanyang mga mata, isang malamig na plano ang nagsimulang mabuo. Kung si Victoria ang nagtatago ng katotohanan tungkol sa unang anak ni Vincent, may mas malalim pa itong dahilan. At iyon ang susi na gagamitin niya
para buksan ang pintuan ng kanyang kalayaan. Bakit itinatago ni Victoria ang katotohanan tungkol sa bata? At ano ang nakatakdang mangyari sa oras na malaman ni Mara ang lihim na matagal nang ibinaon ng mga De La Vega sa ilalim ng kanilang marangyang pangalan? Ayusin mo ang iyong pagsasama, Mara. Huwag mong hayaang ang ating pangalan ay madungisan ng isang iskandalong walang kabuluhan. Ang boses ng kanyang ama, si Judge Mateo, ay tila isang hatol ng kamatayan sa loob ng tahimik at marangyang sala ng kanilang ancestral home sa Manila. Nakaupo si Mara sa gilid ng isang antigong silya, yakap-yakap ang kanyang bag, habang ang kanyang anak na si Miggy ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Ang amoy ng lumang kahoy at floor wax sa loob ng bahay ay dati-rati nagbibigay sa kanya ng pakiramdam ng seguridad. Ngunit ngayon, bawat sulok ay tila nagpaparamdam sa kanya na siya ay isang estranghero. Dumating si Mara rito sa pag-asang makakahanap ng santuwaryo. Akala niya, sa bisig ng kanyang mga magulang, makakahanap siya ng katarungan at proteksyon laban sa kalupitan ni na Vincent at Doña Victoria. Ngunit sa halip na yakap, ang malamig na pader ng delikadesa ang sumalubong sa kanya. Papa, pinagtataksilan ako ni Vincent. Ninanakawan nila ako ng pera. At ngayon, pati ang karapatan ko kay Miggy ay pinagbabantaan nila. Pabulong na wika ni Mara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Paano niyo nasasabing ayusin ko pa ito? Tumingin si Judge Mateo sa kanyang anak nang walang bakas ng emosyon. Ang kanyang muka ay kasing tigas ng semento. Ang pamilya De La Vega ay may malaking kontribusyon sa ating lungsod. Ang anumang lamat sa inyong relasyon ay lamat din sa aking reputasyon bilang isang hukom. Ang mga lalaki ay nagkakamali, Mara. Ngunit ang isang matalinong babae ay marunong magbulag-bulagan para sa kapakanan ng kanyang dangal. Tumingin si Mara sa kanyang ina, si Doña Corazon, na nakaupo sa tapat niya at dahan-dahang nag-aayos ng mga bulaklak sa florera. Umaasa siyang bilang isang ina. Mauunawaan nito ang hapdi ng kanyang puso. Ma, tulungan niyo po ako. Pagsusumamo ni Mara. Sandaling huminto ang kanyang ina, ngunit hindi rin tumingin sa kanya. Magdasal ka na lang, Mara. Magtiis ka. Iyan ang tadhana nating mga babae. Ang pamilya ay kailangang manatiling buo sa paningin ng tao, anuman ang mangyari sa loob ng bahay. Huwag kang maging dahilan ng ating kahihiyan. Ang mga salita ng kanyang ina ay tila mga huling pako na itinatama sa kanyang kabaong. Ang tila perpektong pamilya na ipinagmamalaki niya ay isa lamang palang huwad na maskara. Sa harap ng tradisyon at pangalan, ang kanyang kaligayahan at kaligtasan ay walang halaga. Naramdaman ni Mara ang bigat ng stethoscope sa loob ng kanyang bag, isang simbolo ng kanyang katalinuhan na tila walang silbi sa harap ng isang lipunang mas pinapahalagahan ng hitsura kaysa sa katotohanan. Dahan-dahan siyang tumayo, binuhat si Miggy na hindi man lang nagigising. Tiningnan niya ang mga lumang medalya at sertipiko na nakasabit sa dingding ng kanilang sala, mga parangal para sa kanyang pagkapanalo sa iba't ibang kompetisyon nung bata pa siya. Ngayon, napagtanto niya na lahat ng yon ay para lamang sa karangalan ng kanyang mga magulang at hinding-hindi para sa kanya. Kung ang dangal niyo ay mas mahalaga kaysa sa buhay ko at ni Miggy, baka nga tama kayo. Pait na wika ni Mara. Hindi na ako ang inyong anak na sunod-sunuran. Dahil ang pamilyang itinuring kong sandigan ay siya ring unang tumalikod sa akin sa oras ng aking pangangailangan. Naglakad si Mara patungo sa pintuan. Ang bawat hakbang ay tila pagputol sa mga ugat na nag-uugnay sa kanya sa tahanang iyon. Ngunit bago pa niya mahawakan ang doorknob, isang motorsiklo ang huminto sa tapat ng kanilang gate. Isang lalaking nakauniporme ang bumaba at may iniabot na isang malaking sobre sa gwardiya para kay Dr. Mara de la Vega. Anunsyo ng gwardiya habang ipinapasok ang sobre sa loob. Nanginginig ang mga kamay ni Mara
habang binubuksan ng sobre sa harap ng kanyang mga magulang. Doon ay bumulaga ang isang legal na dokumento na may selyo ng korte. "Ano yan?" tanong ni Judge Mateo. Ang kanyang boses ay may halong kaba. Binasa ni Mara ang unang pahina at ang kanyang mundo ay tila tuluyang nagdilim. Isang petition for temporary protection order and sole custody ang isinampa ni Vincent laban sa kanya. Ang dahilan? Psychological incapacity at gross negligence as a mother. Dahil sa kanyang trabaho sa ospital, inakusahan siya ni Vincent na mas inuuna ang mga pasyente kaysa sa kaligtasan ni Miggy at ginamit na ebidensya ang pasa na nakita sa braso ng bata noong isang gabi. Ginamit nila ang pasa ni Miggy. Ang pasang sila rin ang may gawa. Pabulong na wika ni Mara, ang kanyang boses ay tila nanggagaling sa kabilang mundo. "Iyan na ang sinasabi ko," sigaw ni Judge Mateo. "Dahil sa katigasan ng ulo mo, ngayon ay lalong nadungisan ang pangalan natin. Ibigay mo na ang bata sa kanila para matapos na ito." Tiningnan ni Mara ang kanyang ama nang may halong pandidiri. Sa pagkakataong ito, wala nang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Sa halip, isang matalim na liwanag ng determinasyon ang sumilay sa kanyang paningin. Sino ang tumatawag sa kanya sa cellphone sa gitna ng kaguluhang ito? Isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. Sa kabila ng pag-aalangan, sinagot niya ito. "Dr. Mara, huwag kang susuko." Wika ng isang baritono at kalmadong boses sa kabilang linya. "Si Gabriel ito. Alam ko ang ginagawa nila sa'yo. Huwag kang babalik sa mansyon ng mga De La Vega. Pumunta ka sa address na ite-text ko sa'yo. May paraan para mabawi mo ang lahat." Sino si Gabriel? At bakit tila alam niya ang bawat galaw ng mga kaaway ni Mara? Sa gitna ng pag-iisa at pagkatalikod ng sariling pamilya, magagawa kaya ni Mara na magtiwala sa isang estranghero para iligtas ang kanyang anak mula sa kuko ng mga mapang-aping De La Vega? Ang perang ito ay sapat na para makapagsimula ka ng bagong buhay malayo sa amin. Huwag mo nang hintayin na kaladkarin ka pa namin palabas ng pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Victoria ay kasing talas ng diamanteng suot niya habang dahan-dahan niyang inilalapag ang isang tseke sa ibabaw ng lamesang gawa sa marmol. Narito sila sa hardin ng mansyon kung saan ang mga rosas ay tila nagpapaligsahan sa ganda. Ngunit para kay Mara, ang bango ng mga bulaklak ay tila amoy ng isang mabulok na bangkay. Pagod si Mara mula sa pakikipag-usap sa kanyang mga magulang at ang huling bagay na kailangan niya ay ang makaharap ang babaeng arkitekto ng kanyang pagdurusa. Ngunit narito siya, nakatayo ng tuwid, tinitingnan ng tseke na may nakasulat na halagang kayang bumili ng isang buong ospital. "Hindi ko kailangan ng pera niyo, Ma," pabulong na wika ni Mara. "Ang kailangan ko ay ang anak ko." Isang nakakabinging tawa ang lumabas sa mga labi ni Victoria. Dahan-dahan siyang sumipsip sa kanyang tsa. Ang bawat galaw niya ay kalkulado at puno ng pangungutya. "Ang anak mo? O ang anak ni Vincent? Mara, aminin na natin ang totoo. Hindi ka kailanman naging sapat. Isang malamig na babae, isang asawang walang init, at isang inang mas mahalang stethoscope kaysa sa sariling pamilya. Kaya nga si Eliza, kahit wala siyang pinag-aralan, ay mas naging karapat-dapat sa paningin ng anak ko." Inilapag ni Victoria ang tasa, at ang tunog ng porselana na tumatama sa platito ay tila isang hatol sa gitna ng katahimikan. "Balak ko nang gawing legal na anak ni Vincent ang bata ni Eliza. Siya ang magiging tagapagmana ng lahat ng aming negosyo. At si Miggy? Si Miggy ay mananatili rito sa ilalim ng aking pangangalaga. Palalakahin ko siya sa paraang gusto ko, malayo sa impluwensya ng isang inang may sakit sa isip." Naramdaman ni Mara ang biglang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Ang pagkabaliw na ibinibintang sa kanya ay tila isang lason na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang mga ugat. Sa bawat salita ni Victoria, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang dinudurog.
Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya hinayaang makita ng matanda ang kanyang kahinaan. Dahan-dahang lumapit si Mara sa lamesa. Kinuha niya ang tasa ng tsa na inilaan para sa kanya. Ramdam niya ang init ng porselana sa kanyang palad. Isang pamilyar na pakiramdam na tila nagpabalik sa kanya sa realidad. Hindi siya sumagot agad. Sa halip, dahan-dahan siyang uminom, ninanamnamang pait ng tsa habang nakatitig ng diretso sa mga mata ni Victoria. Ang bawat segundo ng katahimikan ay tila isang paghamon. Nang maibaba niya ang tasa, isang matatag na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang determinasyon sa kanyang mga mata ay sapat na para bahagyang magbago ang ekspresyon ng matanda. Hindi pera ang kailangan ko, Victoria. Wika ni Maraikanong. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ang kailangan ko ay makitang mabulok kayo sa sarili ninyong kasinungalingan. Isipin niyo na ang lahat ng gusto niyong isipin. Sabihin niyo na ang lahat ng gusto niyong sabihin. Ngunit tandaan niyo ito, ang isang inang tulad ko na handang mamatay para sa kanyang anak ay siya ring inang handang pumatay para sa katarungan. Tumayo si Mara ng may dignidad, tinalikuran ng tseke na tila isa lamang itong piraso ng basurang papel. Ang bawat hakbang niya palayo sa hardin ay tila pagyakap sa isang bagong pagkatao. Ngunit bago siya tuluyang makapasok sa loob ng bahay, narinig niya ang muling pagsasalita ni Victoria. Akala mo ba ay hindi ko alam ang tungkol kay Gabriel? Ang abogadong tinitingnan mo bilang tagapagligtas, mag-ingat ka, Mara. Ang mga taong may hawak ng ebidensya laban sa amin ay madalas na nawawala ng walang bakas. Huwag mong idamay ang ibang tao sa iyong kamangmangan. Huminto si Mara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang bagong impormasyon. Paano nalaman ni Victoria ang tungkol kay Gabriel? May espiya ba sa loob ng buhay niya na hindi niya nalalaman? Nang makarating siya sa kanyang silid, agad niyang kinuha ang kanyang gamit. Alam niyang hindi na siya ligtas sa loob ng mansyong ito. Ngunit bago siya makalabas, isang maliit na piraso ng papel ang nahulog mula sa kanyang lumang medical journal. Isang sulat kamay na hindi sa kanya, na may nakasulat na mga numero at isang pangalan ng kumpanya na hindi pamilyar sa kanya. Ito, kaya ang ebidensyang sinasabi ni Gabriel laban sa negosyo ni Victoria. At ano ang kaugnayan nito sa pagkamatay ng asawa ni Victoria ilang taon na ang nakalilipas sa gitna ng kadiliman ng gabi habang nag-aabang ng masasakyan sa labas ng gate, naramdaman ni Mara na may isang sasakyang sumusunod sa kanya. Ang mga ilaw nito ay nakapatay, ngunit ang presensya nito ay tila isang aninong hindi siya tatantanan hanggang sa makuha nito ang nais. Sino ang nasa loob ng sasakyang yon? At magagawa kaya ni Mara na makarating sa tagpuan nila ni Gabriel bago pa siya tuluyang mahuli ng mga kamay ng kadiliman? Hindi ka na mag-iisa sa laban na ito, Mara. Hayaan mong ako naman ang maging katuwang mo sa pagbuo ng iyong nawasak na mundo. Ang boses ni Gabriel ay tila isang malambot na kumot sa gitna ng nagyayelong gabi. Nakaupo sila sa loob ng isang maliit at lumang coffee shop na malayo sa marangyang bahagi ng lungsod, kung saan ang amoy ng bagong giling na kape ay nagbibigay ng pansamantalang ginhawa sa pagod na diwa ni Mara. Sa labas, ang ulan ay dahan-dahang pumapatak sa salamin ng bintana na lumilikha ng mga guhit na tila mga luhang hindi na magawang ilabas ng dalaga. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang isang mainit na tasa sa harap ni Mara. Naramdaman niya ang init ng usok na humahaplos sa kanyang mukha. Isang simpleng kilos ng pagkalingan na matagal na niyang hindi nararanasan mula kay Vincent. Inumin mo muna ito. You need to stay strong if you want to win Miggy back. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay puno ng katapatan na tila ba ang sakit ni Mara ay sakit din niya. Hinawakan ni Mara ang tasa. Ang init ng porselana sa kanyang nanginginig na mga kamay ay tila muling nagpagising sa kanyang pusong, tila naging bato na sa sobrang sakit.
Sa sandaling iyon, sa gitna ng usok ng kape at sa tahimik na sulyap ni Gabriel, naramdaman ni Mara ang isang munting kislap ng pag-asa. Isang payak na tasa ng kape na nagpahiwatig na sa kabila ng lahat ng pagtataksil, may isa pa palang taong handang maniwala sa kanya. Ibinaba ni Gabriel ang isang makapal na folder sa lamesa. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang dahan-dahang paglapat ng mga papel na naglalaman ng mga katotohanang matagal nang itinago. Ito ang trail ng mga transaksyon ni Vincent. Ang mga pondo na kinuha niya mula sa account ni Miggy ay inilipat sa isang kumpanyang pag-aari ni Eliza. Ngunit ang totoo, dami lang ang babaeng iyon. Ang perang ito ay ginagamit para sa mga ilegal na kontrata ng pamilya De La Vega. Paliwanag ni Gabriel sa mahinahon, ngunit seryosong tono. Naramdaman ni Mara ang muling pagbangon ng kanyang determinasyon. Habang tinitingnan niya ang mga dokumento, tila ba unti-unting nabubuo ang isang sandata sa kanyang isipan. Kinaumagahan, bumalik si Mara sa ospital. Sa kabila ng bigat ng kanyang personal na buhay, ang kanyang mga mata ay nanatiling alerto para sa kanyang mga pasyente. Sa pediatric ward, isang bata ang isinugod dahil sa biglang pagtigil ng paghinga. Ang bawat segundo ay tila isang pakikipagkarera sa kamatayan. Sa gitna ng kaguluhan, ang mga kamay ni Mara ay nanatiling matatag. Ang kanyang bawat kilos ay puno ng katumpakan, bawat utos ay malinaw. Nang muling bumalik ang normal na tibok ng puso ng bata, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Mara. Ang pasasalamat sa mga mata ng ina ng bata ay tila isang gamot sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa loob ng ward na yon, kung saan ang buhay ay muling nagtagumpay laban sa dilim, naramdaman ni Mara ang kanyang tunay na halaga. Hindi siya basura, hindi siya inutil na ina. Siya ay isang manggagamot at mayroon pa siyang misyon na dapat tapusin. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ng hallway. Palabas na siya ng ospital nang makita niya si Gabriel na naghihintay sa kanya sa parking lot. May dalang mga karagdagang dokumento. Habang seryoso silang nag-uusap tungkol sa susunod na hakbang, isang sasakyan ang huminto nang mabilis sa kanilang tapat. Bumaba si Vincent. Ang kanyang mukha ay nanggagalaiti sa galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik habang nakatingin sa magkalapit na distansya ni Mara at Gabriel. Kaya pala ang lakas ng loob mong lumaban sa akin, sigaw ni Vincent. Ang kanyang boses ay umaling-ongaw sa tahimik na parking lot. Habang pinalalabas mong ikaw ang biktima, may kabit ka na palang abogado. Napakagaling mo ring maglaro, Mara. Napatitig si Mara sa asawang dati niyang minahal, ngunit sa halip na takot, isang malalim na pagkasuklam ang naramdaman niya. Ang pagbibintang ni Vincent ay tila isang huling desperadong hakbang para baliktarin ang katotohanan. Napatingin si Mara kay Gabriel at nakita niya ang isang kakaibang emosyon sa mga mata ng abogado. Isang uri ng galit na tila may pinaghuhugutang mas malalim na nakaraan laban kay Vincent. Bakit ganoon na lamang ang pagnanais ni Gabriel na tulungan siya? May lihim ba siyang itinatago na hindi pa sinasabi kay Mara? So, ikaw pala ang may kabit, Mara? Iyan ba ang itatawag nating professional consultation? Muling uyam ni Vincent habang dinuduro ang kanyang asawa. Nanatiling tahimik si Mara, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi kumukurap. Ang bagyong namumuo sa kanyang dibdib ay handa nang sumabog at ang parking lot na iyon ang magiging unang saksi sa muling pagbangon ng isang babaeng wala nang balak pang magpaapi. Ang kinang ng mga diamante at ang bango ng mga mamahaling pabango ay tila hindi sapat para pagtakpan ang amoy ng kabulukan sa loob ng bulwagang ito. Nakatayo si Mara sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng silid-bihisan ng isang marangyang hotel sa Makati. Suot niya ang isang napakagandang kulay ubeng gown na gawa sa seda, isang obrang sadyang ipinagawa ni Doña Victoria para sa gabing ito. Ang bawat tahi ng tela
ay tila isang mahigpit na hawak sa kanyang pagkatao. At ang bawat hiyas na nakakabit dito ay tila mga pabigat na humihila sa kanya pailalim. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon, ang ayos ng kanyang buhok, ang pagkakalapat ng makeup na nagtatago sa mga pasa ng kanyang kaluluwa. Para kay Mara, ang suot niya ay hindi isang kasuotan para sa isang pagdiriwang. Ito ay isang costume para sa papel ng isang biktima na kailangang magpanggap na masaya sa harap ng kamera. Napaka-perfect mo tignan, Mara. Iyan ang kailangan ng publiko. Isang pamilyang matatag at hindi natitibag. Wika ni Doña Victoria na pumasok sa silid. Ang matanda ay nakasuot ng itim na gown, tila isang reynang handang magmando ng kanyang kaharian. Hindi sumagot si Mara. Sa loob ng kanyang bag, nararamdaman niya ang bigat ng isang maliit na bagay. Isang flash drive na nakuha niya mula sa opisina ni Vincent sa bahay bago sila umalis. Isang pagkakataon na nakalimutan itong itago ng kanyang asawa sa gitna ng pagmamadali nito para sa event. Isang lihim na nakatago sa loob ng isang maliit na kagamitan na maaring maging susi sa kanyang kaligtasan o mitya ng kanyang tuluyang pagbagsak. Nang lumabas sila sa ballroom, ang mga flash ng kamera at ang palakpakan ng mga tao ay tila isang nakakahilong bagyo. Hawak ni Vincent ang kanyang baywang nang may mahigpit na pagkakahawak, isang kilos na sa paningin ng iba ay proteksyon. Ngunit para kay Mara ay isang babala. Senyora at senyores, nais kong ipakilala ang aking inspirasyon, ang babaeng nasa likod ng aking bawat tagumpay. Ang aking asawa, si Dr. Mara de la Vega. Anunsyo ni Vincent sa harap ng mikropono. Ang kanyang boses ay pununo ng emosyon. Tila isang tapat na lalaking labis na nagmamahal. Sa kabila ng kanyang pagiging abala sa pagliligtas ng buhay, hinding-hindi niya nakakalimutang maging isang mapagmahal na asawa at ina. You are my hero, Mara. Gusto ni Mara na masuka sa gitna ng entablado. Ang marinig ang mga papuring iyon mula sa taong nagnanakaw sa kanyang pangarap at nagtataksil sa kanya ay isang uri ng pagpapahirap na hindi kayang ilarawan ng medisina. Ngunit pinilit niyang ngumiti. Isang nangiting praktisado, isang nangiting walang buhay. Sa gitna ng kaganapan, isang babae ang pumasok sa ballroom. Nakasuot ito ng isang mapangahas na pulang gown at ang bawat mata ay napako sa kanya. Si Eliza. Pumasok siya hindi bilang isang estranghero, kundi bilang isang espesyal na panauhin ni Doña Victoria. Marahija, si Eliza ay isa sa mga pinakamalaking donor ng ating foundation ngayong gabi. Sana ay maging magalang ka sa kanya. Madiing bulong ni Victoria sa kanyang tabi. Napilitan si Mara na makipagkamay kay Eliza sa harap ng mga socialites at negosyante. Naramdaman niya ang talas ng mga kuko ni Eliza na bahagyang bumaon sa kanyang palad. Nice to meet you, Doc. Ang ganda mo sa gown na yan. Parang hindi ka doktor, parang isang estatwa na palamuti lang sa tabi ni Vincent. Nakangiting bulong ni Eliza, sapat na malapit para maamoy ni Mara ang matamis na laso ng kanyang presensya. Tumagal ang gabi na tila isang walang katapusang bangungot. Bawat tawa ni Vincent, bawat paghaplos ni Victoria sa kanyang balikat, at bawat mapanuyang sulyap ni Eliza ay tila mga dagok na dahan-dahang nagpapabagsak sa kanyang pagtitimpi. Ngunit ang alaala ng flash drive sa kanyang bag ay nagbigay sa kanya ng lakas na manatiling nakatayo. Nang matapos ang event at paalis na ang mga panauhin, lumapit si Vincent kay Mara para alalayan ito patungo sa sasakyan. Akala ni Vincent ay nagtagumpay muli silang linlangin ng mundo. Ngunit habang inilalagay ni Vincent ang kanyang kamay sa likod ni Mara, dahan-dahang lumingon ang dalaga at inilapit ang kanyang labi sa tainga ng asawa. Enjoy your last night of being a hero, Vincent. Mahinahon, ngunit matalim na bulong ni Mara. Ang lamig ng kanyang boses ay tila yelo na gumapang sa batok ni Vincent. Bahagyang natigilan si Vincent, ang kanyang nanggiti ay panandaliang nawala at napalitan ng isang hindi maipaliwanag na kaba.
Tumingin siya kay Mara, ngunit ang dalaga ay nauna nang naglakad patungo sa sasakyan. Diretso ang likod at may dalang misteryong hindi kayang basahin ng kahit na sino. Ano ang nilalaman ng flash drive na hawak ni Mara? At ano ang gagawin ni Vincent kapag nalaman niyang ang kanyang perfect wife ay hindi na lang basta nanonood sa kanyang mga kasinungalingan, kundi handa na ring sunugin ang entabladong kinatatayuan niya? Ang liwanag mula sa screen ng laptop ay tila isang mapanghusgang mata. Sa gitna ng madilim na silid, inilalantad ang bawat dumi na matagal nang ikinubli sa ilalim ng pangalang De La Vega. Nakatitig si Mara sa mga dokumentong isa-isang bumubukas sa harap niya. Kasama niya si Gabriel sa isang tagagong silid kung saan ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng pagpindot sa keyboard at ang mabigat na hininga ni Mara. Ang bawat file ay tila isang piraso ng matalim na bubog na bumabaon sa kanyang sistema. Hindi lang ito simpleng pangangaliwa, Mara. Pabulong na wika ni Gabriel, ang kanyang mukha ay seryoso habang sinusuri ang mga spreadsheets. Ang kumpanyang nakapangalan kay Eliza ay ginagamit ni Vincent para sa money laundering at tax evasion. Pero may mas malala pa rito. Binuksan ni Gabriel ang isang folder na may titulong Plan M. Doon ay nakita ni Mara ang mga scanned na dokumento, mga pekeng medical report na nagsasabing si Mara ay dumaranas ng malalang postpartum psychosis at clinical depression with suicidal tendencies. May kalakip din itong pirma ng isang psychiatrist na hindi pa kailanman nakakausap ni Mara. Plano nilang i-institutionalize ka, Mara. Gagamitin nila ang mga pekeng ulat na ito para palabasing baliw ka at hindi karapat-dapat mag-alaga kay Miggy. Kapag nasa loob ka na ng mental facility, mawawalan ka ng boses at madali nilang makukuha ang lahat ng ari-arian mo at ang custody ng anak mo. Paliwanag ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Naramdaman ni Mara ang biglang paglamig ng kanyang buong katawan. Ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Ang tindi ng kasamaan ni na Vincent at Victoria ay lumampas sa lahat ng kanyang kinatatakutan. Hindi lang nila siya gustong palitan. Gusto nila siyang burahin sa mundo. Kailangan mo nang umalis ngayon din, Mara. Hindi na ligtas sa mansyong yon. Kunin mo si Miggy at lumikas na kayo bago nila mapagtanto na alam mo na ang lahat. Babala ni Gabriel habang hinahawakan ang malamig na kamay ni Mara. Nabalik si Mara sa mansyon nang tila isang anino. Ang bawat hakbang niya sa pasilyo ay tila paglakad sa ibabaw ng manipis na yelo. Maingat siyang pumasok sa silid ni Miggy. Ang bata ay mahimbing na natutulog. Ang kanyang maliit na dibdib ay dahan-dahang tumataas at bumababa. Sa gitna ng dilim, dahan-dahang binuksan ni Mara ang cabinet at kinuha ang pinakaimportanteng gamit ng bata. Ang bawat tupi ng damit ni Miggy, ang paghaplos niya sa paboritong kumot ng anak, ay puno ng tahimik na panalangin. Sa bawat segundong lumilipas, ramdam niya ang bigat ng responsibilidad na iligtas ang bata mula sa mga taong turing ay pamilya, ngunit asal ay lobo. Maingat niyang binuhat si Miggy na bahagyang umungol ngunit hindi nagising. Huwag kang mag-alala, anak. Hindi ka nila makukuha sa akin. Pabulong na panata ni Mara sa gitna ng katahimikan. Dahan-dahan siyang bumaba sa hagdanan, iniigda ng bawat bahagi ng sahig na maaaring lumikha ng tunog. Nang makarating siya sa garahe, mabilis niyang inilagay si Miggy sa backseat ng kanyang sasakyan. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang isinususi ang makina. Ang tunog ng makina ay tila isang malakas na sigaw sa gitna ng payapang gabi. Dahan-dahang bumukas ang gate ng mansyon. Akala ni Mara ay malaya na siya. Ngunit nang malapit na siya sa dulo ng driveway, isang nakakasilaw na liwanag ang biglang bumulaga sa kanyang harapan. Dalawang itim na sasakyan ang biglang humarang sa kanyang daraanan na nagdulot ng isang matinding liwanag na tumama sa kanyang mga mata. Bumukas ang pinto ng isa sa mga sasakyan at lumabas ang mga tauhan ni Doña Victoria. Kasunod si Vincent na may hawak na folder.
Ang kanyang mukha ay hindi nakakikitaan ng anumang pagmamahal, kundi isang malupit na tagumpay. Saan mo dadalhin ang anak ko, Mara? Malamig na tanong ni Vincent habang dahan-dahang lumalapit sa bintana ng sasakyan. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo? Sa kalagayan ng isip mo ngayon, kailangan mo ng gamutan, hindi ang pagtakas. Napatingin si Mara sa paligid. May mga gwardiya sa likuran at ang mga tauhan sa harap ay tila mga pader na hindi matitibag. Sa loob ng sasakyan, nagsimulang umiyak si Miggy dahil sa ingay at sa nakakasilaw na ilaw. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Mara na may espiya sa loob ng ospital o sa kanyang paligid na nagsumbong ng bawat galaw niya. Paano nalaman ni Vincent na aalis siya sa gabing ito? At sino ang taong nag-tridor sa kanya sa loob mismo ng lugar na itinuturing niyang ligtas? Habang papalapit si Vincent para buksan ang pinto ng kanyang sasakyan, naramdaman ni Mara ang huling pagkakataon ng kanyang pag-asa na unti-unting naglalaho. Ang bawat patak ng luha ni Miggy ay tila asidong sumusunog sa aking balat, habang ang anino ni Vincent ay dahan-dahang lumalamon sa natitirang liwanag ng aking pag-asa. Ang nakakasilaw na ilaw mula sa mga sasakyang nakaharang ay tila mga mapanghusgang mata na hindi hinahayaang makatakas si Mara. Sa loob ng sasakyan, ang iyak ni Miggy ay naging masugid at puno ng takot. Ang bawat hagulgol ng bata ay tila humihiwa sa puso ni Mara na nagpapatindi sa panginginig ng kanyang mga kamay na mahigpit na nakakapit sa manibela. Dahan-dahang lumapit si Vincent sa bintana ng sasakyan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa semento ay tila isang dambuhalang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kalayaan ni Mara. Kumatok siya sa salamin, hindi nang may pagmamahal, kundi nang may awtoridad na tila siya ang nagmamay-ari ng hininga ng mag-ina. Buksan mo ang pinto, Mara. Huwag mong pahirapan ng bata. Malamig na utos ni Vincent. Ang kanyang boses ay walang bakas ng emosyon. Tila ba ang asawa at anak niya ay mga kagamitan lamang na kailangang maibalik sa tamang lalagyan. Tumingin si Mara sa labas. Nakita niya ang isa sa mga gwardiya, si Mang Tomas. Naalala ni Mara ang gabing isinugod ang bunsong anak ni Mang Tomas sa ospital dahil sa malalang dengue. Siya ang tumayong doktor noon, hindi natulog, at personal na nagbantay hanggang sa bumuti ang kalagayan ng bata. Sa mga mata ni Mang Tomas, nakita ni Mara ang pag-aalinlangan at ang bigat ng loob sa ginagawa nilang pagharang. Ibinaba ni Mara ng bahagya ang bintana, sapat lamang upang marinig ang kanyang boses. Ngunit hindi siya kay Vincent nakatingin. Ang kanyang mga mata ay nakapako kay Mang Tomas. Mang Tomas, tinitingnan ko ang anak niyo noon sa Ward 4. Pabulong na wika ni Mara, ang bawat salita ay puno ng pagsusumamo. Sabi ko sa inyo, gagawin ko ang lahat para hindi kayo mawalan ng anak. Ngayon, Mang Tomas, parang awa niyo na. Huwag niyo namang hayaang mawalan ako ng anak. Ang katahimikan sa paligid ay naging masinsin. Nakita ni Mara ang paglunok ni Mang Tomas at ang dahan-dahang pagluwag ng kanyang pagkakahawak sa baril na nasa kanyang baywang. Ang utang na loob ay isang makapangyarihang tanikala sa kulturang Pilipino at sa sandaling iyon, ang tanikalang iyon ang naging tanging sandata ni Mara. Umalis na kayo, Doc. Pabulong na sagot ni Mang Tomas, sapat na malapit para hindi marinig ng iba. Bigla niyang hinarap ang kanyang mga kasamahan at sumigaw. May problema sa preno ng kotseng ito. Umatras kayo, baka sumabog. Sa gitna ng kalituhan, mabilis na isinalin ni Mara ang gear ng sasakyan. Ang ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, habang mabilis niyang iniatras ang sasakyan at humanap ng maliit na puwang sa gilid ng driveway. Ang kaskas ng goma sa semento ay lumikha ng isang matalim na tunog, ngunit hindi siya huminto. Buong lakas niyang tinapakan ang gasolinador. Nilampasan ang naguguluhang si Vincent at ang mga tauhan nito. Narinig ni Mara ang malakas na sigaw ni Vincent sa likuran at ang tunog ng mabilis na pagsara ng mga pinto ng sasakyan ng mga ito upang humabol.
Ngunit ang kalsada ay madilim at ang kabisaduhan ni Mara sa mga maliliit na eskinita malapit sa kanilang subdivision ang naging bentahe niya. Matapos ang ilang minutong pakikipagpatintero sa dilim, tuluyan na niyang naiwan ang mga ilaw na humahabol sa kanya. Makalipas ang isang oras, nakarating si Mara sa isang lumang bahay sa probinsya na itinuro ni Gabriel. Ang paligid ay puno ng mga puno ng mangga at ang tanging naririnig ay ang huni ng mga kuliglig. Ang hangin ay sariwa, malayo sa polusyon at gulo ng Manila. Ang dahan-dahang paghinga ng malalim ni Mara habang nakatingin sa mga bituin. Sa loob ng sasakyan, muling nakatulog si Miggy. Ang mukha ay payapa at malayo sa takot. Naramdaman ni Mara ang isang uri ng kalayaan na hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng mansyon ng mga De La Vega. Dito, sa gitna ng katahimikan ng probinsya, siya ay hindi lang isang doktor o isang asawang biktima. Siya ay isang ina na nagtagumpay iligtas ang kanyang mundo. Dahan-dahan siyang bumaba at kinalabit ang pinto ng lumang bahay. Bumukas ito at lumabas si Gabriel. Suot ang isang simpleng t-shirt at may bakas ng pag-aalala sa mukha. Nakarating din kayo. Akala ko ay may nangyari na sa inyo. Wika ni Gabriel habang tinutulungan si Mara na buhatin si Miggy. Tinangka nila kaming pigilan, Gabriel. Alam nila ang bawat galaw ko. Pabulong na sagot ni Mara. Pumasok sila sa loob. Ang bahay ay simple, ngunit malinis. Habang inilalagay ni Gabriel ang kumot kay Miggy, napansin ni Mara ang isang lumang litrato sa ibabaw ng cabinet. Isang litrato ng isang masayang pamilya at sa gitna nito ay isang pamilyar na mukha. Gabriel, bakit nasa litratong ito ang yumaong asawa ni Doña Victoria? Tanong ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Tumingin si Gabriel sa litrato. Ang kanyang panga ay nag-tighten. Dahil siya ang dahilan kung bakit nawasak ang pamilya ko, Mara. At ngayon, oras na para malaman mo ang tunay na dahilan kung bakit kita tinutulungan. Napatitig si Mara kay Gabriel. Sino ba talaga ang lalaking ito? At ano ang madilim na koneksyon ng kanyang pamilya sa mga De La Vega na tila mas malalim pa sa inaakala niya? Nabalik lamang ang kanyang atensyon nang marinig niya ang tunog ng isang sasakyan na humihinto sa labas ng bakod. Hindi ito ang sasakyan ni Vincent. Isang katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng madaling araw. Sino ang nahanap sila sa gitna ng masukal na probinsyang ito? At handa ba si Mara sa katotohanang ibubunyag ni Gabriel? Ang bawat hakbang patungo sa bulwagan ng katarungan ay tila paglalakad sa isang tulay na gawa sa matatalim na paku, kung saan ang bawat baitang ay pagsubok sa tibay ng aking paninindigan. Hindi ang mga tauhan ni Vincent ang kumatok sa pinto ng safe house noong madaling araw na yon. Iyon ay ang associate ni Gabriel, dala ang mga huling piraso ng puzzle na magbubunyag sa tunay na pagkatao ng mga De La Vega. Sa loob ng maliit na kusina, habang ang liwanag ng gasera ay sumasayaw sa pader, ipinaliwanag ni Gabriel ang lahat. Ang kanyang ama ay isang arkitekto na ninakawan ng disenyo at dangal ng yumaong asawa ni Victoria, isang pangyayaring humantong sa pagpapakamatay ng matanda dahil sa kahihiyan at pagkakabaon sa utang. Hindi lang ito tungkol sa iyo, Mara. Tungkol din ito sa pagtatama ng mali na ilang dekada nang nananalatay sa pamilyang iyon. Wika ni Gabriel. Ang kanyang boses ay may halong pait at determinasyon. Nabalik ang diwa ni Mara sa kasalukuyan nang maramdaman niya ang malamig na hangin sa loob ng Regional Trial Court, ang amoy ng lumang papel, selyadong wax, at ang mabigat na presensya ng batas ay tila nagpapaliit sa kanyang pagkatao. Sa labas ng pinto ng courtroom, nakatayo si Vincent. Suot ang kanyang mamahaling Amerikana na tila ba ang tela nito ay kayang pagtakpan ang itim ng kanyang budhi. Mara, huling pagkakataon na ito, banta ni Vincent, habang hinaharang ang kanyang daraanan. Ibigay mo na sa amin si Miggy ng maayos. Huwag mo nang hintayin na ilabas namin sa harap ng hukom ang mga report na nagsasabing baliw ka. Isipin mo ang karir mo bilang doktor.
Kapag napatunayan naming hindi ka stable, wala nang magtitiwala sa iyong pasyente. Tumingin si Mara ng diretso sa mga mata ni Vincent. Wala na ang takot, wala na ang pag-aalinlangan. Ang dati-rati malambot na mga mata ng isang manggagamot ay naging matalas na parang scalpel. Hindi na ako ang babaeng maaari mong takutin sa pamamagitan ng pananahimik, Vincent. Mahinahong sagot ni Mara. Ang aking puting Amerikana ay maaaring mabahira ng inyong mga kasinungalingan, pero ang aking pagiging ina ay hinding-hindi niyo matitibag. Nagsimula ang hearing. Ang loob ng korte ay tila naging isang arena ng digmaan. Si Doña Victoria ay nakaupo sa likuran. Ang kanyang mukha ay kasing tigas ng marmol. Tinititigan ang bawat galaw ni Mara, na tila ba sinusukat nito ang lalim ng hukay na paglalagyan sa kanya. Inilahad ng abogado ni Vincent ang mga pekeng psychiatric reports. Bawat salita ay tila isang malupit na saksak sa dangal ni Mara. Inilarawan siya bilang isang inang pabaya, isang babaeng may malalang delusyon at isang panganib sa sarili niyang anak. Ang sandali kung kailan pinatayo si Mara sa witness stand. Sa harap ng hukom, kinuha niya ang isang maliit na drawing mula sa kanyang bulsa. Iyon ang drawing ni Miggy ng isang bahay na may 2 tao, si Mara at ang anak. Walang Vincent, walang Victoria. Ang payak na guhit na yon ay nagsilbing kanyang mitya. Ang katarungan ay hindi na susukat sa kapal ng pitaka o sa impluwensya ng pangalan. Simula ni Mara, ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng silid. Ang katarungan ay ang karapatan ng isang bata na lumaki sa piling ng taong tunay na nagmamahal sa kanya, hindi sa mga taong itinatago ang kanilang dumi sa likod ng mga diamante. Sa kabila ng katatagan ni Mara, tila pabor sa mga De La Vega ang daloy ng paglilitis dahil sa kanilang mga koneksyon. Ang hukom ay tila nag-aalinlangan, lalo na't ang mga dokumentong ipinresinta ni Vincent ay may pirma ng mga sikat na doktor. Ngunit sa gitna ng tensyon, biglang bumukas ang malaking pinto ng korte. Ang tunog ng marahas na pagbukas nito ay nagpalingon sa lahat. Pumasok ang isang babaeng hindi inaasahan ng sinuman. Si Eliza. Dala ni Eliza ang isang itim na bag. Ang kanyang mukha ay namumutla at tila galing sa isang matinding labanan. Tumingin siya kay Victoria at sa unang pagkakataon, nakita ni Mara ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Mayroon akong mga dokumentong hindi pa nakikita ng korteng ito, anunsyo ni Eliza. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng puot. Mga dokumentong magpapatunay kung sino ang tunay na kriminal sa loob ng silid na ito. Bakit biglang nagpakita si Eliza? At ano ang nilalaman ng itim na bag na tila magiging mitya ng pagsabog ng buong imperyo ng mga De La Vega? Ang bawat lihim na ibinaon sa ilalim ng karangyaan ay tila mga bangkay na dahan-dahang umaahon upang maningil ng katarungan. Ang boses ni Eliza ay nanginginig sa loob ng tahimik na korte, ngunit ang bawat salitang lumalabas sa kanyang mga labi ay tila mga bala na tumatama sa dibdib ni na Vincent at Doña Victoria. Inilapag niya ang mga dokumento mula sa itim na bag sa harap ng hukom, mga orihinal na medical report na nagpapatunay na si Mara ay nasa tamang pag-iisip at ang mga recording ng pag-uusap nila ni Victoria kung paano nila planong manipulahin ang batas. Trinaydor niyo ako, Victoria. Wika ni Eliza habang nakatingin ng may puot sa matanda. Sabi niyo, kapag naalis na si Mara, ako na ang papalit. Pero nalaman ko ang plano niyo. Balak niyo rin akong itapon sa kalsada matapos niyo makuha ang bata. Hindi ako papayag na maging kasangkapan lang sa inyong kasamaan. Naramdaman ni Mara ang biglang paggaan ng kanyang pakiramdam. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakapako sa kanyang biyenan. Nakita niya ang dahan-dahang pagpula ng mukha ni Victoria, ang mabilis na paghinga nito, at ang panginginig ng mga kamay na dati ay laging nakataas sa pagmamataas. Ang matanda ay tila isang dambuhalang katedral na dahan-dahang gumuguho sa sarili nitong pundasyon.
Kasinungalingan ang lahat ng yan. Sigaw ni Vincent, ngunit ang kanyang boses ay pumiyok. Ang pawis ay dumadaloy sa kanyang noo, habang nakikita niyang ang mga ebidensya ng money laundering at tax evasion ay isa-isang binabasa ng hukom. Ang kanyang lisensya sa negosyo, ang kanyang yaman at ang kanyang pangalan ay tila mga buhangin na tinatangay ng malakas na agos. Biglang napatayo si Doña Victoria. Hawak ang kanyang dibdib. Ang kanyang mukha ay namuti at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit bago ito unti-unting napalitan ng sakit. Dahan-dahan siyang natumba sa kanyang upuan. Ang bawat hininga niya ay tila isang hirap na pagsisikap. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang mabigat na pagdaloy ng kanyang katawan patungo sa sahig. Sa kabila ng lahat ng sakit na idinulot ng matanda, ang instinto ni Mara bilang isang doktor ang nanaig. Mabilis siyang bumaba mula sa witness stand at lumapit sa kanyang biyenan. Nakita niya ang paghihirap sa mga mata ni Victoria, ang parehong mga mata na nagmaliit sa kanya sa loob ng maraming taon. Ang dahan-dahang pagkuha ni Mara ng baso ng tubig at ang pag-alalay sa ulo ng matanda habang hinihintay ang mga medical responders. Hindi niya ito ginawa dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa kanyang sumumpaang tungkulin na magligtas ng buhay, anuman ang pagkatao ng pasyente. Ang kaibahan ng kanyang kabutihan sa kasamaan ni Victoria ay naging malinaw sa lahat ng naroon sa korte. Doc, bakit? Pabulong na tanong ni Victoria. Ang boses ay halos hindi marinig. Dahil doktor ako, Victoria, at hindi ako katulad ninyo. Mahinahong sagot ni Mara habang tinitingnan ang matanda ng may halong habag at distansya. Matapos mailabas si Victoria, hinarap ni Mara ang kanyang asawa. Nakaluhod si Vincent sa sahig ng korte. Ang kanyang mga kamay ay nakatakip sa kanyang mukha habang ang mga pulis ay dahan-dahang lumalapit sa kanya para sa mga kasong kriminal na isinampa ni Gabriel. Mara, please, bumalik ka na. Ayusin natin ito. Pagsusumamo ni Vincent habang sinusubukang hawakan ang laylayan ng gown ni Mara. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. Ang dating mapagmalaking lalaki ay naging isang kaawa-awang anino na lamang. Tumingin si Mara sa lalaking dati niyang minahal, ang lalaking naging sentro ng kanyang mundo. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na siyang naramdamang galit, wala na ring sakit. Ang tanging naroon ay ang isang malalim at malamig na katahimikan. Sino ka? Ang tanging tanong ni Mara. Pagkatapos ay tinalikuran niya si Vincent nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng kanyang mga hakbang palayo sa asawa ay tila isang pinal na tuldok sa isang kabanata ng kanyang buhay na puno ng pagdurusa. Karma ay walang pinipili at sa gabing iyon, ang marangyang pangalan ng mga De La Vega ay tuluyan ng nabaon sa putikan ng kanilang sariling mga gawa. Habang lumalabas si Mara sa korte kasama si Gabriel, ang sikat ng araw sa labas ay tila isang pagbati ng bagong simula. Tapos na ba talaga ang lahat? O mayroon pang isang huling pagsubok na kailangang harapin si Mara bago niya tuluyang makamit ang kapayapaang matagal na niyang hinahanap? Ang sikat ng araw na sumisilip sa bintana ng aking opisina ay hindi na nagdadala ng pangamba, kundi isang mainit na yakap ng pag-asa na tila nagpapahilom sa bawat latay ng aking nakaraan. Ang amoy ng antiseptic at ang mahinahong takbo ng buhay sa loob ng ospital ay muling naging tahanan ni Mara. Sa bawat pasilyong kanyang nilalakaran, ang mga ngangiti at pagbati ng kanyang mga kasamahan ay puno ng tunay na paggalang. Hindi na siya ang doktor na pinag-uusapan sa likod ng mga pader dahil sa mga maling paratang. Siya na ang simbolo ng katatagan para sa bawat inang nakikipaglaban para sa kanilang mga anak. Sa loob ng pediatric ward, tinitingnan ni Mara ang huling pasyente para sa araw na yon. Isang maliit na bata ang nag-abot sa kanya ng isang drawing, isang larawan ng isang babaeng may pakpak at may hawak na stethoscope. Salamat anak,
Napakaganda nito. Pabulong na wika ni Mara habang marahang hinahaplos ang buhok ng bata. Ang bawat pagtulong niya sa mga batang may sakit ay tila isang paraan ng pagpapasalamat sa tadhana dahil sa pagkakaligtas sa kanila ni Miggy mula sa madilim na anino ng mga De La Vega. Nang matapos ang kanyang shift, naglakad si Mara patungo sa isang malawak at luntiang parke malapit sa ospital. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng nara, nakita niya ang kanyang anak na si Miggy na masayang naglalaro ng saranggola. Ang bawat tawa ng bata ay tila isang himig ng tagumpay na umaalingaw-ngaw sa hangin. Sa tabi nito ay nakatayo si Gabriel, maingat na ginagabayan ang bawat galaw ng bata. Ang dahan-dahang pag-upo ni Mara sa damuhan habang pinapanood ang dalawang pinakamahalagang tao sa kanyang buhay ngayon. Inalis niya ang kanyang tingin sa kanila at itinuon sa kanyang kaliwang kamay. Ang bahagi ng kanyang daliri kung saan dati ay nakalagay ang mabigat na wedding ring ay wala ng bakas ng kahit anong marka. Ang balat ay malinis, malaya at handa ng makaramdam ng bagong haplos. Dahan-dahan niyang kinuha ang lumang singsing mula sa kanyang bulsa. Tinitigan ito sa huling pagkakataon at inilagay sa loob ng isang maliit na kahon na baon ang lahat ng alaala ng kanyang dating buhay. Itinabi niya ito ng malalim sa kanyang bag, hindi dahil sa galit, kundi bilang tanda ng isang kabanatang tuluyan nang natapos. Lumapit si Gabriel sa kanya, bit-bit ang 2 bote ng malamig na tubig. Ang bawat hakbang ng abogado sa damuhan ay tila may dalang katahimikan na matagal nang hinahanap ni Mara. "Kumusta ang trabaho, Doc?" tanong ni Gabriel nang may kasamang malambing na ngiti. "Mabuti, Gabriel. Masarap sa pakiramdam na muling makapagligtas ng walang iniisip na patibong sa bawat galaw ko," sagot ni Mara habang tinatanggap ang tubig. Naupo si Gabriel sa kanyang tabi. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nagkadikit. "May kailangan ka pang malaman, Mara. Noong tinulungan kita, sinabi ko sa iyo na may lihim ako. Ang tatay ko." Bago siya mawala, sinabi niya sa akin na balang araw ay makakatagpo ako ng isang babaeng De La Vega na may pusong busilak. Akala ko noon ay imposible iyon hanggang sa makita kita sa ospital, umiiyak pero hindi sumusuko. Tumingin si Mara sa malayo, sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa kalangitan. Naramdaman niya ang isang uri ng kapayapaan na hindi kayang bilhin ng anumang diamante. Ang pagpapatawad ay hindi para kay Vincent o kay Victoria na ngayon ay nagdurusa sa kanilang mga kasalanan. Ang pagpapatawad ay para sa sarili niyang puso upang makalaya ito sa tanikala ng puot. "Handa ka na bang magsimulang muli, Mara?" tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pag-asa at tapat na paghihintay. Tumingin si Mara kay Miggy na ngayon ay tumatakbo patungo sa kanila. Dala ang saranggolang sa wakas ay nakalipad ng mataas. Isang matamis at tunay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Mara. Isang ngiting hindi na kailangang praktisin sa harap ng salamin. "Matagal na akong nagsimula, Gabriel. Noong gabing pinili kong iligtas ang sarili ko at ang anak ko, doon nagsimula ang aking tunay na buhay." Mahinahong sagot ni Mara. Ang ihip ng hangin ay tila isang pangako ng masayang bukas. Sa gitna ng parkeng iyon, habang ang araw ay dahan-dahang nagpapaalam, isang bagong kabanata ang nagsimulang isulat. Isang kwento ng isang babaeng nahanap ang kanyang lakas sa gitna ng pagkawasak at isang inang hinding-hindi na muling magpapaapi sa anino ng kahit na sino. Ready to start again, Doc? I've na already started, Gabriel. 2 taon ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na mabilis na binalitaktak ng hanging sariwa. Sa isang maliit na bayan sa labas ng maingay na lungsod ng Manila, isang payak ngunit malinis na klinika ang nakatayo. Ang klinika ni Miggy. Ang puting pintura nito ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw at ang bawat pasyenteng lumalabas ay may dalang ngiti at pag-asa. Sa loob ng opisina, maingat na inililigpit ni Mara ang kanyang mga kagamitan.
Ang bawat kilos niya ay puno ng katiwasayan. Wala na ang panginginig ng mga kamay. Wala na ang kaba sa bawat tunog ng sasakyan sa labas. Ang kanyang muka ay mas maliwalas. Ang mga mata ay hindi na nagtatago ng mga luhang pilit na ikinukubli. Napatingin si Mara sa isang maliit na balita sa lumang dyaryo na nasa gilid ng kanyang mesa. Nakasaad doon ang pagbagsak ng Imperyong de la Vega matapos ang sunod-sunod na kaso ng katiwalian. Si Vincent, ayon sa mga balita, ay namumuhay na ngayon sa isang maliit na paupahang kwarto. Mag-isa at baon sa utang, matapos siyang iwan ni Eliza nang mawala ang lahat ng kanyang yaman. Si Doña Victoria naman ay nananatili sa isang pasilidad para sa mga may karamdaman sa pag-iisip at katawan, kung saan ang tanging kasama niya ay ang mga pader na kasing lamig ng kanyang dating puso. Sa sandaling iyon, tinanong ni Mara ang sarili, napatawad ko na ba sila? Isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Ang pagpapatawad na pagtanto niya ay hindi nangangahulugang kinalimutan na niya ang sakit. Ito ay ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng nakaraan ng kanyang kasalukuyan. Hindi na siya nagtatanim ng puot. Ang kanyang galit ay napalitan na ng isang malalim na kawalan ng pakiramdam. Isang pagkilala na ang bawat isa ay may kanya-kanyang anihan ng mga itinanim na gawa. Napatawad na niya ang kanyang sarili sa pananatili ng matagal sa isang relasyong mapang-abuso at iyon ang kanyang pinakamalaking tagumpay. Bumukas ang pinto at pumasok ang isang batang lalaki na puno ng enerhiya. Si Miggy na ngayon ay masigla at malusog ay agad na yumakap sa binti ng kanyang ina. "Mommy, look! Papa Gabriel helped me plant the roses outside." Masayang ulat ni Miggy. Ang kanyang boses ay tila musika sa pandinig ni Mara. Sumunod na pumasok si Gabriel, dala ang amoy ng sariwang lupa at ang init ng pagmamahal na dati-rati ay inaakala ni Mara na sa mga nobela lamang matatagpuan. Walang imik na lumapit si Gabriel kay Mara at dahan-dahang inilagay ang kanyang kamay sa balikat ng dalaga. Ang simpleng haplos na yon ay sapat na upang maramdaman ni Mara ang seguridad na matagal niyang ipinagkait sa kanyang sarili. "Ready to go home, Doc?" tanong ni Gabriel sa malambing na tono. "Yes, Gabriel. Ready na kami." Nakangiting sagot ni Mara. Habang naglalakad sila patungo sa kanilang sasakyan, tumigil sandali si Mara at tiningnan ang kalangitan. Ang kulay kahel na sikat ng araw ay tila isang banal na basbas sa kanilang pamilya. Nahanap na niya ang kanyang binyen, isang katahimikang hindi nagmula sa pagsuko, kundi sa pakikipaglaban para sa sariling halaga. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na yaman ay hindi matatagpuan sa mga diamante o sa marangyang pangalan, kundi sa kapayapaan ng budhi at sa katapangan na talikuran ng dilim upang hanapin ang sariling liwanag. Ang pagiging ina ay hindi lang tungkol sa pagsasakripisyo, kundi sa pagiging ehemplo ng lakas at dignidad para sa susunod na henerasyon. Nabalik ang diwa ni Mara nang marinig niya ang tunog ng tawa ni Miggy habang hinahabol ang isang paru-paro sa damuhan. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Gabriel, pinagsalikop ang kanilang mga daliri, at sabay silang naglakad patungo sa isang kinabukasang hindi na kailangang ikubli sa anino ng katahimikan.